Share ko lang pala ang karanasan ko dati nung nag-abroad ako. Nung una ako nag-abroad, isa pa pala anak ko. Ang anak ko si Jami pa lang yung una kong pinakamatanda. 6 na taon ko siyang iniwanan. So nag-abroad ako. Wala talaga akong allowance, wala akong kapera-pera. Alam mo, mayroon talagang pera-pera, 25 lang. Ang pumasay talaga papuntang Pulyok, dati Cotabato, 25. Pagdating sa Cotabato, Pulyok, wala na talaga akong pumasay. Nagpunta ko sa Manila, wala talagang allowance, pera, kasi naghihirap din kami. Buti na lang, mayroon yung pinsan ng asawa ko, yun ang naglilibre sa akin. Binibigyan ako ng pagkain. Buti na lang yung dati pala, recruiter pa lang, wala pang branch manager. Kaya ako napadpad dito dahil sa recruiter ko, taga Cotabato siya dito, siya nagbabagsak sa aplikante kay madam dito sa agency na to. So ngayon, buti yung recruiter ko, nauna na dito sa Taguig. Kapatid siya dyan. Pagdating doon sa fair, sinundo kami ng service. Pagdating, dinala kami sa Taguig, pinakain kami. Pagkatapos yun, pinapunta kami dito sa agency. Alam mo, wala talaga ko allowance. Sabi ko, Kagi, bigyan mo talaga ako ng 100. Kasi alam mo, wala talaga akong kapera-pera kahit piso pambili ko ng sabon. Sa awa ng Diyos, pagdating ko nga dito sa agency, tapos wala talaga akong kapera-pera, nagtiyaga lang ako, libre naman lahat. Kumain lang ako, anong mayroong kumain. Hindi talaga ako wala talagang nagbibigay ng allowance sa akin. Pagdating dito, nag-training ako. Iba kasi ako dati sa sobrang sipag, nakita siguro ni madam na ganun ako. Kinuha niya akong trainer, taga-turo ng cleaning. Sinasahuran niya akong 2,000. Kasi ang 2,000 dati, malaki na yun. Nagpapadala na ako ng pera sa asawa ko, sa anak ko. After nun, sa tiyaga ako nag-antay, 8 months bago ako nakaalis papuntang Lebanon. Sa awa naman ng Diyos, sinundo kami doon. Sus, ginuko, pagdating ko doon, ang amo ko, ang tapang ng mukha. Alam mo, pagpasok ko sa elevator pa lang, sabi ko, Lord, makakauwi pa kaya ako nitong buhay. Sus, Ginoo ko yun lang. Pero alam mo, nagtiis lang talaga ako. Una, binubudyak, minumura ako ng Arabic. Hindi ko naman maintindihan. Okay lang yun, hindi ko naman naintindihan. Pinapagalitan, hinayaan ko lang. Hanggat pagdating ang ginawa ko doon, nagpakasipag, inayos ko lang talaga ang trabaho ko. Hanggat nagustuhan niya, yung palang matanda na sobrang sungit, mabait pala, basta ayusin mo lang ang trabaho, magpakasipag ka lang. Kahit pagalitan ka, wag ka na lang sumasagot-sagot, hingi ka lang ng sorry. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Kaya tayo pinapagalitan dahil may mali tayo. Pag ang amo hindi nagagalit, ibig sabihin tama yung trabaho natin. Ganun naman minsan. Kung mali natin, hingi lang tayo ng sorry. Kung mali man natin o hindi, hingi na lang tayo ng sorry. Diba? So ngayon, naka 3 years and 3 months ako dun. Una-una nga pala, pag abroad ko, alam nyo guys, ang binayaran ko sa recruiter ko, 6 na buwan. Salary deduction dito sa agency. Kasi matagal na yun na panahon eh. 3 months. Alam mong sinasahod ko lang sa 1 buwan, sa 1 taon. 2 buwan lang. 10 buwan hindi ako nagpadala sa pamilya ko. 10 buwan hindi ako nagpadala sa pamilya. Tiniis ko yun. Pagkatapos yan, pinadala ko. Inuna ko talaga yung recruiter ko. Una pala yung agency na binayaran ko and then recruiter. Siyempre, tinulungan niya ako kahit ano kalaki yung kinuha niya. Tinulungan ko rin siya kahit ano kalaki. Kailangan marunong tayong ng utang na loob. So pagkatapos nyo, nag-abroad ako. Yun, nagpait yung amo ko. Tapos ngayon,